Tanong kung original kay Jeffrey, kay ka Eric, ay pwede ko itanong kay Miss Miranda. Ano po ba ang tawag sa inyo nung araw? Ganun po, Mr. President. Ang talagang tawag po sa akin noon nung aktivista pa po ako is Lady Miranda. Anak Bayan, chairperson po ako ng Anak Bayan Central Luzon. Lady Miranda. Yes Okay. po. Yung pong tanong ko sa kanya na nagkaso po ng rape yung isang former warrior ng NPA na babae, 17 years old. Chinarge yung commander niya ng rape. Nangyayari ba ito? Nangyayari Yes po, ba sa mga naalam nyo? Yes po, Mr. Senate President. Isa po ako sa buhay na patunay ng pang-aabuso sa loob ng kilusan. Not just once, but thrice. Mga kasama ninyo o ng mga opisyal? Officer po, mga commander po namin. Akala ko ba pinapatay yung death penalty yung mangre-rape? Yun nga po yung masakit, Mr. Senate President. Kasi po, ang paniniwala ko din po nung una is ganun. Akala namin, pinoprotektahan ng kilusan yung mga kabataan, kababaihan, in terms of rights ng mga kababaihan, lalo sa violence. Pero, yun nga pong masakit, inilaan ko yung buhay ko sa loob ng kilusan. From 14 years old po ako, tapos po 18 ako nung nag-NPA. Doon ko po naranasan na yung napagsamantalahan po nung CO namin. 19 years old lang po ako nung panahon na yon. Naulit po yon nung ako ay 20 years old. Tapos po, nung hindi ko na po kinaya yung depression dahil sa sunod-sunod na pangyayari na yon, pinaratangan po ako na nababaliw. At mayroon daw po akong PTSD tsaka bipolar tendency at sinabihan pa nila ako na parang may sex disorder daw po ako. Sex addict daw po ako. Kaya yun yung naging reason ba't nila ako pinauwi. Kasi delikado daw ako sa mga kasamang lalaki kasi baka gapangin ko daw sila. So, binaligtad ang usapan. Ha? So, at ito hindi lang sa iyo experience mo. Nakikita mo sa mga kasama mo, nangyayari din sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? Yes po, Mr. Senate President. Yung isa pong commander po namin na babae, dumagat po siya. Bagong sampa lang po siya noon nung ni-rape din po siya nung vice CO din po nila. Kwento din po niya sa akin yun noon. Kasi po may talakayang babae po kami na nagaganap sa loob ng NPA. Doon po namin sinishare yung mga karanasan namin bilang mga babae, simula nung sibilyang kami hanggang nung mag-NPA kami. Kaya doon po nila sinare sa amin yung iba't ibang mga pang-aabuso din na nararanasan sa loob ng kilusan. Kaya nung naranasan ko po yun, mas doon ako naniwala na totoo pala. Wala silang ginawa doon sa mga nang-abuso na yan? Doon sa iba, pati sa iyo, wala silang ginawa? Diniilang po nila dahil mga CO po yun, tinanggal lang po nila sa pagka-CO. 14 years old ka nung ma-recruit ka. Paano ka na-recruit? Tulad ng tanong namin kay Ka Eric, paano nangyari? Parang ganun din po, ang kaibahan lang po, out of school youth po ako, Mr. Senate President. 14 years old po ako nung na-recruit po ako sa Anak Bayan. Ang recruiter ko po noon, yung kung naaalala nyo po, yung nakulong na 2 UP student po sa Caranglan, Nueva Ecija, si Gerald Salonga at si Giliar Cadano. Sila po yung mga recruiter ko. Si Gerald Salonga, si Kuya Jiri, siya po yung nag-recruit sa akin noon, February 2011, ni-recruit niya ako doon sa amin sa community. Out of school youth po ako noon. Dinidiscuss niya sa amin yung tungkol sa karapatan ng mga kabataan tungkol sa edukasyon. Dahil nga po out of school youth kaming magkakaibigan, madali kaming naniwala. At nung una, hindi po namin alam na aktivista pala sila, yung Anak Bayan. Nalaman ko na lang po na aktivista sila nung tatay ko mismo yung nag-explain sa akin. Kasi po dati din po yung father ko na nasa loob ng kilusan. Pero iniwan mo yung magulang mo, sumama ka sa kanila. Yes po. Ang totoo po niyan, pinalayas po ako ng tatay ko. Kasi yung tatay ko po, ayaw niya mag full-time ako. Sabi sa akin ng father ko, pwede lang na sumama-sama ka sa kanila sa mga rally, ganyan. Pero huwag kang mag-full-time. Kasi alam po nung tatay ko kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng kilusan. Saan mo kayong probinsya? Taga Pampanga po ako, Mr. Senate President. Thank you. Salamat. Yeah, thank you. Ms. Ka-Lady. Senator De La Rosa.
It's your turn. Senator ba to? Senator Manny Pacquiao? Ayan. Senator Manny, are you there? So sa kanayunan po, kilala po akong Amihan, Che. Che din po yung isa kong koda. And this will be my first time to take off my mask in public. So, ako po si Joy James Sagino. Na-recruit po ako bilang member ng League of Filipino Students sa UP, sa Iloilo City Campus, way back in 2007. Ang issue that time, Mr. Chair, was 2007 was the first year of implementation of the tuition fee increase in UP and the revitalized socialized tuition fee and assistance program, or the STFAP. So dahil po sa issue na yon, syempre sa part ko din na galing sa mahirap na pamilya, sumuporta dun sa panawagan ng LFS at saka ng ibang progressive organizations na tutulan yung pagtaas ng matrikula sa University of the Philippines. After 3 months po of being a member of LFS, naimbitahan ako sa isang sikretong pagpupulong. It was held sa likod ng auditorium ng UP Visayas sa Iloilo City. And yun na pala yung orientation at saka recruitment sa akin para maging member ng Kabataang Makabayan. I still remember the person who recruited me. It is the very person who personally attacked Mr. Jeffrey Celis. The person who recruited me sa Kabataang Makabayan is Lian Porquia, the son of the late Jory Porquia, a leader din ng mass movement sa isla ng Panay. So when I was recruited po sa KM, a year after, I've been active as the city spokesperson of the League of Filipino Students, chairperson din po ng LFS sa UP Iloilo City. Tumakbo rin bilang officer ng Student Council sa College of Management sa UP Visayas CM sa City Campus. And naging kabahagi rin ng National Union of Students of the Philippines, kung saan yung pinanggalingang organization ni Congressman Sara Ilago. After a year, Mr. Chair, naprograma akong pumasok sa isang guerrilla front ng NPA sa Southern Front na kumikilo sa mga bayan ng Igbaras, Miagao, San Joaquin, somewhere in the southern mountain range of Panay Island. I stayed there for 3 months. And then paglabas ko, yun na yung naging program sa akin. I was invited to become a candidate member of the Communist Party of the Philippines. I was given an orientation. I was also given yung tinatawag kanina ni Mr. Jeffrey Celis na basic party course, included some Marxist, Leninist, and Maoist inputs on the revolution of Europe, Russia, and China, etc. And that in 2010, as a cadre of the Communist Party unit sa youth and students sector sa Iloilo, para po sa tugunan yung pangangailangan for the electoral campaign as a Communist Party cadre, I was assigned as the spokesperson of Anak Pawis party list and particularly deployed to the province of Antique to become the electoral coordinator of Anak Pawis and Makabayan Coalition dun sa Antique para po mangampanya at saka mamanage yung mga watchers ng Makabayan doon sa probinsya ng Antique. And then after the election, I was deployed to the regional party group. Yung sinasabi kanina ni Ka Eric, ni Laca Noel, na party group, ako po ay na-deploy sa isang regional party group directly under the Regional YS Bureau of the Regional Urban Party Committee ng Iloilo para mamuno sa Anak Bayan. And thereafter, I was assigned and elected as the regional spokesperson and the regional chairman of Anak Bayan for the entire Panay Island. That was in 2009 until sometime in the mid of 2010. And then, I became a controversial personality during the city council session of the Iloilo City when I was arrested. When we were having a protest, silent protest, inside the session hall of Iloilo City. That was, I believe, October of 2010. Dahil rin sa takot na naging sentro ng atensyon ng buong syudad ng Iloilo, I decided and asked
sa mga higher organ namin sa organization na maglaylo ako. So instead of at maglaylo at umuwi muna sa amin sa Zamboanga or kung saan po yung probinsya namin, instead of layloing, I was offered to be redeployed kasi nangangailangan din yung buong rehiyon ng Zamboanga ng isang kadre para pamunuan yung recovery ng WMRPC, the Western Mindanao Regional Party Committee, partikular sa siyudad ng Zamboanga at sa ilang bahagi ng Zamboanga Sibugay. So in the December of 2010 until 2011, I was the Anakbayan Regional Coordinator of the entire Zamboanga Peninsula. I was able to attend the National Assembly and National Council meeting of Anakbayan sometimes in May 2011, and I was elected as the National Vice Chairperson for the entire Mindanao of the Anakbayan National Executive Council. And after that, Mr. Chair, December, I was invited na dumalo sa isang intermediate party course, isang pag-aaral ng partido sa isang in the hinterlands of Davao Region, particularly Sitio Cogonon, Barangay Salvacion, Trento, Agusan del Sur. At after ng pag-aaral, I decided to become a full-time NPA thereafter. And hindi rin matagal yung promotion at saka yung pagtaas ng aking posisyon, I became a party political guide ng isang squad ng NPA. Kalaunan naging political instructor, naging political officer, and in 2016, I became the front secretary of the Guerrilla Front 20, at the same time, a deputy secretary of the sub-regional committee under the SMRC. So nung nasa NPA po kami, hindi pa rin hiwala yung mga gawain namin. We have a sub-regional urban committee kung saan sila yung nagiging legal organizers namin for the peasants. So yung mukha nila ay mga KMP organizers. We also have a committee for YS. We have Anakbayan, particular Anakbayan, Compostela Valley. And during election, kami talaga sa Guerrilla Front yung nagpapatawag ng mga susing mga personality sa loob mismo ng Guerrilla Front sa kampo ng NPA para pag-usapan ano yung magiging role ng mga Guerrilla Front ng NPA sa panahon ng eleksyon. And there was indeed a time in 2016 nung tumatakbo si President Duterte, hindi naman ikakailan ng lahat na the entire revolutionary movement were supporting the President Duterte in his candidacy for the president. And NPA mismo po, kami mismo yung pumupunta sa mga baryo, sa mga guerrilla base namin para ikampanya si President Duterte, ikampanya yung Bayan Muna, ikampanya yung Anak Pawis, and Kabataan Party List, etc. So, yung sinasabi nilang red tagging, ako minsan natatawa na lang po, Mr. Chair, kasi para sa akin po, hindi po siya red tagging. Kasi ako po, as my first time revealing my true identity sa public, especially here in the Senate inquiry ng ating Senate of the Philippines, I really testify na there is no such thing as red tagging. Kami sa Anakbayan, the regional party group na namumuno sa Anakbayan, a regional party group is a party group being of the Communist Party of the Philippines. Kami talaga yung namumuno at saka nanghihikayat ng mga estudyante. May program yan, first immersion sa mga peasant communities, immersion sa mga urban poor and worker communities, until the time na makakapag-decide yung mga members namin na sumampa sa New People's Army. Gaya ko na na-program din at saka dumating sa point na nag-decide ako before na sumampa sa New People's Army. And these party list groups na tumatakbo sa under the Makabayan Coalition ay mga party list groups talaga na we are leading. Even the regional party committees ng SMRC and all other regional party committees all over the Philippines, down to its NPA units, have very crucial role in campaigning, in implementing solid votes, solid command votes. Command votes, ibig sabihin, all members of the underground mass organizations, members of PKM, members of Makibaka, members of Kabataang Makabayan na nasa loob ng guerrilla base, it's mandatory for them to vote for these party list organizations na tumatakbo sa Congress, Mr. Chair.